Kamusta mga sir, mga ma'am, magandang hapon. And today, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga chinecheck ko sa Suzuki Expresso natin, AGS, bago tayo bumiyahe, lalo na kung long drives. So, currently, naka 1 year na siya sa atin last week or 2 weeks ago, and current odo ay around 21,000. So, medyo gamit na gamit. And nadala na natin to sa Atok Benguet, sa Baguio, sa Bicol. Bicol yung currently na pinakamalayo. And parehas tayo may video nun sa YouTube. So ngayon, papakita ko lang sa inyo kung ano yung chinecheck ko before ng mga trip na yun. Actually, ang sinusunod ko lang naman na dapat alam din ng ibang drivers or riders ay blow bagets. So isa-isayin na natin yung blow bagets. Una sa blow bagets ay yung letter B or battery. So battery, ang gamit pa rin natin is yung stock na battery ng ating Suzuki Expresso. So yung battery natin ay yung tinatawag na low maintenance. Kapag sinabing low maintenance na battery, sila yung battery na may mga ganito, yung pwedeng buksan and refillan ng tubig. Yung mga tinatawag na maintenance free ay wala ng mga ganito. So sa battery, kung regular naman yung PMS nyo, chinecheck naman to kada PMS kung okay pa yung health ng battery nyo, doon yung malalaman every PMS. Pero kung naka-stock pa rin yung battery nyo, pwede nyo i-check din yung fluid sa loob nito. So ako, ang ginagamit ko pang check is 5 peso coin. So, ipit nyo lang dyan, tapos ikot nyo. Then, may fluid yan sa loob, ayan, kung kita nyo. So, isa yan sa pwede nyo i-check. Kung medyo mababa na yung fluid, pwede nyo siya refillan. Kung medyo emergency, pwede kayo gumamit ng distilled water. Pero kung hindi naman emergency, mas maganda kung ang i-refill nyo is yung tubig talaga para sa battery. Impitan lang natin. So, ang nagamit ko pa lang dito ay 5 peso coin. Nag-try ako before ng piso. Mas maganda yung pasok na 5 piso para hindi bumilog. Ayan. Pag sasara, huwag masyado maigpit syempre. Yung sakto lang. Tapos yung iba nyo pang pwedeng i-check is yung mga connection niya. Kung okay ba, dapat wala siyang alog. Ayan, try nyo alogin. Ito. Ayan. Pag may hawak kayong mga metal na kunyari tools, huwag nyo ididikit dito Mag-i-spark yan. Tapos pwede nyo rin i-check kung meron mga nakikita kayong white sa paligid na parang pulbos. Kapag ganon, meaning may leak yung battery. Ngayon, kung nakapagpalit na kayo ng battery at gamit nyo is yung maintenance free na battery, tulad nung pangalan niya, no, wala na kayong dapat i-maintain sa kanya, wala na kayong kailangan i-check na fluids. Kailangan nyo lang i-check is yung mga connection, tapos kung nagkaroon ba ng leak. Ang advantage lang ng ganito, pwede nyo siyang refillan. So yung based sa experience ng iba, mas tumatagal yung mga low maintenance battery compared sa maintenance free battery. Pero syempre sa maintenance free, hindi nyo naisipin yung fluids. Next sa battery ay yung lights. So hindi ko na ipapakita, hindi ko nabubuhayin. Pero syempre kailangan nyong i-check is yung headlight. Pinakamahalaga, lalo na kung gabi tayo bibiyahe. Signal lights. Then meron din tayong ditong park light, ayan. Tapos meron tayong repeater ng signal light sa gilid. Sa likod naman, make sure lang na gumagana yung brake light nyo. So iba yung tail light sa brake light. Kapag naka-on yung park light nyo, naka-on din yung tail light nyo. Dapat kapag nag-press kayo ng brakes, dapat mas tataas yung brightness ng tail light nyo. Tapos meron din tayo signal light, syempre kabilaan yan. Tapos dito sa left side lang tayo merong reverse light, dapat okay din yan. Tapos meron din tayong pangatlong, medyo madumi, maglilinis pa lang tayo mamaya. Yung brake light dito, dapat working din yon. Mahalaga to kasi ito yung nasa mataas na position ng brake light. So ito yung mas madali makita ng mga matataas na sasakyan sa atin kapag nagbe-brake. Make sure din pala na umiilaw yung plate lights nyo. So, merong plate lights dito, dalawa. Meron din sa harap. So, yung pag-check nun, yun lang, isa-isay nyo lang ilaw, bukayin nyo lahat, tapos saka nyo tignan kung gumagana. Ngayon, kung merong hindi gumagana na ilaw, pwede nyo gawin. For example, itong headlight dito hindi gumagana. Pwede nyo pagpalitin. Kunin nyo yung working na headlight doon, tapos lipat nyo dito yung bombilya or yung bulb. Tapos, kung gumana yung bulb dito, meaning yung bombilya yung sira. So, yun lang yung papalitan nyo. Pero kung hindi gumana pa rin yung bulb na galing doon na gumagana,
Meaning, hindi yung bulb ang sira. Something sa fuse or pwedeng electrical. Baka may naputol na wire, something na ganon. So, kailangan nyo din ipa-check before bumiyahe. Next sa blow bagets ay O, which means oil. Medyo maingay lang yung aso sa paligid. Pero yon, yung O is oil. So, pag mag-check kayo ng oil, make sure na nasa patag kayo na pwesto. So, yung parking natin is hindi patag. So, medyo hindi accurate yung mapapakita ko. Pero ang pag-check lang naman yan is kunin nyo tong dipstick. Ayan, meron yan dalawang butas. Yung nasa baba na butas is yun yung low. Then yung nasa taas na butas is yun yung nasa max. So, yung level ng oil nyo dapat in between ng dalawang bilog na yan. So, maganda kung nasa max na level. Pero kung medyo bumaba sa max, okay lang naman as long as hindi mas mababa sa low. So, sa pag-check nun, kuha lang kayo ng malinis na tela. Tapos, punasan nyo lang yung may oil. Medyo mahirap lang ipakita dahil one hand tayo. Kapag ganyan, napunasan nyo na, balik nyo lang sa loob. Sagad nyo lang, tapos check nyo ulit. Ayan, makikita nyo na yung sa atin is nasa max naman. Ayan. Malinaw pa siya kasi kaka-change oil lang natin nung nag 20,000 kilometers tayo. So, balik na natin. So, kung napansin nyo na yung oil nyo is medyo merong kakaibang kulay, possible na may humalo. Pwedeng tubig, pwedeng yung coolant. So, kapag may mga ganong instances, maganda na ipacheck nyo kaagad. Kasi, kumbaga, yun yung naglo-lubricate sa makina. So, kailangan malinis yung oil. Additional sa oil, kung yung transmission nyo is automatic, normally, ang automatic na transmission ay meron ding dipstick para sa ATF or yung automatic transmission fluid. Kapag ganon, same lang naman na pag-check sa engine oil. Meron siyang dipstick, tapos check nyo lang kung nasa tama yung level and kung okay ba yung oil pa. And since yung atin ay naka AGS tayo, meron tayong AGS fluid. Ito. AGS fluid, meron kayong makikitang ito yung max niya, tapos yun yung low. And clear naman siya, medyo mabilis lang siya magdumi. So kung hindi nyo ganun makita yung level, punas-punasan nyo lang to para makita nyo kung nasa yung level. Tapos normally, kapag umaandar yung sasakyan, nagbabago yung level nito. Humihigop pababa ng oil. So, okay lang yun. As long as yun lang lagi yung titingnan nyo, hindi bababa dun sa low na level. Lastly, sa engine oil, check nyo rin yung oil filter nyo. So, yung oil filter, makikita dito banda sa baba, pero mas madali siya silipin pag galing sa ilalim. Ayan, naka front cam tayo. Tapos, dito, ito yung plaka natin, di ba? Ayan. Dito siya. So, ganyan ko lang naman siya chine-check. Camera lang. Ayan. Tapos, check nyo lang kung merong leaks sa paligid. Kasi kung merong leaks sa paligid ng oil filter, possible hindi maayos yung pagkakabit. And pag ganyan, kailangan maayos yung pagkakabit. Kasi kung hindi, possible matanggal siya habang nasa biyahe kayo. Next sa oil, sa blow bagets ay water. Yung water ay nag-i-stand sa coolant ng cooling system ng sasakyan. Ang chine-check dyan is una itong reserve. So itong reserve, meron din yung level. Sa AGS, medyo hirap siya makita kasi nandun siya sa ilalim. Pero ito, meron akong gamit na flashlight. Nabili ko lang to sa Shopee. Actually, more than 3 years na yata to sa akin and working pa naman. Gamit lang nito is AAA yata na battery. Meron siyang kasama na battery na rechargeable pero duda kasi ako dun so hindi ko siya ginagamit. Mas madali para sa akin na nagamitan siya nung AAA na lang na batteries. Ayun yung coolant natin. May makikita kayong level. Ayan. Full. Tapos nasa baba yung low. Ayan, yung linya na yan. Tatlo kasi linya niyan eh. Itong isa na pinakataas, yan yung max. Tapos meron sa gitna na walang label. Tapos sa pinakababa, yun yung low. So, sa coolant, ang i-check nyo lang naman is, yan, yung level. Dapat okay yung level niyan. Tapos, pwede nyo rin buksan itong cap ng radiator.
para makita nyo kung okay pa yung kulay nung coolant nyo. Sa pagtatanggal ng radiator cap, make sure na hindi nyo to bubuksan or hahawakan ng mainit yung sasakyan. Kasi kapag hinawakan nyo to na mainit yung sasakyan, sobrang init nitong cap. Ngayon, kung ipilit nyo siya buksan, kunyari gumamit kayo ng tela tapos binuksan nyo, tapos mainit yung sasakyan, sasabog dyan or bubulwak yung coolant dahil sa pressure. And sobrang init nun na pwedeng tumalsik sa mukha nyo. So ayan, okay naman yung kulay ng coolant natin. So dyan, make sure lang din na okay yung kulay ng coolant. Walang kakaibang kulay. Kasi kung may kakaibang kulay, for example, medyo kulay kalawang, meaning may kalawang na yung cooling system nyo. Tapos sa cap naman, ayan, meron siyang, kung nakikita nyo, meron siyang rubber. Hindi naman yan basta-basta nasisira, pero double check nyo na lang din na wala siyang punit, ganon, para lusutan ng coolant. Hindi ko na siya hawakan dahil medyo madumi yung kamay ko, pero dapat okay din yung play ng spring. Ayan. So pagbabalik, yan, meron naman siyang pattern. So sundin nyo lang yan. Ngayon, kung medyo bumaba yung level ng coolant nyo, pwede nyo gawin is mag-top up. Ngayon, kung magta-top up, make sure na same ng color and same ng type. Merong mga coolant ngayon na kahit iba daw yung kulay is pwede ihalo. Pero para lang sa peace of mind ko, personally ginagamit ko is dapat same color or same type nung currently nakalagay. Unless kung magpa-flashing kayo, yun, pwede nyo sigurong baguhin. Another thing na pwede nyo i-check is yung mga hose na nakakonect sa radiator. Ayan, make sure na walang mga bakas ng leak ng coolant. So meron yan dyan sa taas, tapos meron din yan doon sa baba. Ayan. So dapat walang mga leak dyan. Tapos try nyo rin gawing habit na kapag lalabas ng parking, check nyo yung pinanggalingan yung parking slot. Dapat wala dong tumutulo na oil or coolant. Ito, merong coolant na tuluan natin. Tapos pwede nyo sundan to, yung linya ng coolant. Connected yan dito. Yan, yung linya na yan. Tapos papunta yan dito. Itong dalawa na hose na yan, coolant din ang dumadaan dyan. Lastly, sa water, check nyo rin to. Itong washer fluid nyo. Ayan. So, itong washer fluid, pwede nyo refillan ng tubig. Pero personally, may binibili ako sa Shopee na mga washer fluid. Mura lang naman yung 1 galon nun. Tapos minsan, inahaluan ko pa ng distilled water para mas dumami lang. And before PMS, normally dinadagdagan ko to para hindi na i-include sa pag-top up ng kasa. Next sa blow bagets is yung letter B, which means brakes. So sa brakes, pwede nyo unang i-check is yung brake pad. Ayan. So makapal pa naman yung brake pad natin. Tapos pwede nyo ring i-check yung mags nyo kung merong any signs, or yung caliper kung merong any signs na tuklap yung paint. Kasi kung may tuklap na paint, possible nagkaroon ng leak ng brake fluid. And dapat kasama rin to sa regular na pinapa-PMS nyo. Dapat nililinis na din yan, especially yung mga moving parts. Dapat nilulubricate yon. Sa engine na side naman, dapat nyong i-check is itong brake master nya. Dapat okay yung level. So merong level din dyan. Merong max, itong linya na to, tapos merong minimum. Normally, bumababa talaga to, normal yon. Wag lang yung sobrang bilis na bumaba. Meaning, may leak something sa linya. Ganun din sa coolant. And ganun din sa engine oil. Basta any fluids na medyo mabilis bumaba. Meaning, or one possible reason is may leak sa linya. Ngayon, ito, normally, bumababa talaga to ng dahan-dahan. Lalo kung medyo gamit yung sasakyan. Kasi every time na numinipis yung brakes, meaning mas maraming fluid yung nasa baba. And once nagpalit kayo ng brake pad, aangat ulit yon yung brake fluid. Kaya normal lang na medyo bumaba to. Wag lang yung sobrang bilis or yung mauubos talaga yung nandito. Tapos pwede nyo ring i-check yung mga linya-linya nya. Normally, kapag nagka-issue dito, itong part na to, nagtutuklap yung paint, yung sa baba na part. Dito sa area na to, yung iniilawan ko. Kapag nagtuklap yung paint dyan, meaning nagkaroon ng leak dito sa part na to ng brake fluid and tumulo pababa dito. Next sa blow bagets is A or yung air.
So, merong mga article na yung air ang ginagamit. Ang tinutukoy daw doon is yung hangin sa gulong. So, kailangan daw tama yung PSI ng mga gulong. Pero meron din kasi mga article na yung air na ang tinutukoy daw is air filter. So, ako, ginagawa ko, chinecheck ko na lang din tong air filter. So, chinecheck ko na kailangan malinis siya. Hindi naman siya every biyahe. Normally, before PMS, chinecheck ko na rin siya personally para alam ko sa during PMS kung kailangan na ba siya palitan or hindi. Same with the cabin filter or aircon filter na makikita sa glove box sa loob. So, meron na rin akong video doon kung paano i-check parehas na filter. And kung interested kayo, pwede nyo din tingnan yun. Next sa blow bagets is yung letter G, which means gas. So, sa gas, madali lang naman siya i-check. Buhayin nyo lang yung sasakyan nyo. Tapos, makikita nyo na kung merong level yung gas. Ayan. So, sa gas, parang reminder na lang, no? Kung nagpapa-full tank kayo madalas, huwag nyo siya ipapasagad. Dapat yung full tank nyo is yung kapag nag-click na yung nozzle, hanggang dun lang, or yung tinatawag na automatic. Huwag nyong ipapasagad. Kasi, baka masira yung air chamber niya. Actually, nasa manual yon. Check nyo na lang sa manual. Lalagay ko na lang dito kung anong page kung gusto nyong basahin. Then sa gas, nakalagay sa manual and kahit sa likod, pakita ko sa inyo na 91 octane, okay na naman. Ayan, unleaded, tapos actually, ayan, 90 lang na RON 90. Ang minimum sa atin yata dito is 91. Parang wala akong nakikitang 90. So, okay na yung regular na unleaded. Pero kung trip nyo mag-premium, okay lang din naman. Next sa blow bagets is yung letter E, which means engine. So, sa engine, hindi ko nabubuhayan kasi maingay. Pero sa engine, pwede nyo i-check is yung sound. So, sasakyan nyo naman yan. So, for sure or malamang, or dapat, alam nyo kung ano yung normal na tunog ng makina nyo, ng sasakyan nyo. So, kung meron kakaibang tunog, baka dapat nyo nang ipacheck yung sasakyan. Ito rin, maganda kapag may flashlight. Pwede nyong i-check yung mga sulok-sulok. Normally, ditong part ako nag-check paikot kung meron bang mga bakas ng leaks. Ayan, yan sa gitna nito. So, merong gasket yan. Normally, kung bago, dapat hindi naman nagli-leak sa gasket. Pero meron talaga mga instances na kahit brand new, nagkakalik talaga sa engine ng oil. So, pag ganun, dapat covered pa yun ng warranty unless na lang kung hindi napasok sa warranty yung sasakyan nyo. Pero yun, normally yan, pinapaikutan ko lang tong engine kung meron bang tagas ng oil. Tapos dito banda sa may coolant, chinecheck ko lang din kung meron bang tagas ng coolant. Then sa pulley na side, medyo bata pa naman yung odo natin para masira yung belts. Pero chinecheck ko din naman tong belts. So check nyo lang yung, ayan, medyo malabo lang. Pero kung gagawin nyo siya personally, ayan, pwede nyo i-check yung threads ng belt kung wala bang mga cracks, wala bang mga sign ng punit. Tapos yung iba, ang chinecheck lang sa belt is yung tong outer na side. Dapat chinecheck nyo din tong inner na side kasi dyan mas unang lumalabas yung cracks kadalasan. Isa pa na pag-check sa engine is dapat yung engine light nyo is mamamatay kapag nag-start yung sasakyan. So, ayun yung engine light. Makikita nyo may iwan siyang buhay kasi di pa tayo nag-start. Pero dapat once na nag-start kayo ng sasakyan, yan, dapat mawawala siya. So, ito na lang yung maiiwan yung handbrake tsaka seatbelt. Next sa blow bagets ay yung letter T, which means tires. So, sa tires, dapat nyo lang naman i-check kung okay pa yung tread ng gulong nyo. So, meron niyang tread indicator na kung dapat na pampalitan. So, meron kayong makikitang ganito. TWI. Tapos, kapag sinundan nyo yung araw, may makikita kayong, ayan, nakikita nyo yung goma na yan. Once na napudpod na tong thread, tapos pumantay na doon, meaning dapat palitan na yung gulong. Tapos, dapat nyo din i-check yung sidewall
dapat wala siyang mga cracks, wala siyang mga punit, wala siyang tama. Kasi yung pinakamalambot or pinaka-critical na part ng gulong is itong sidewall. Kasi itong part na to pwede pa vulcanize, pero yung sidewall kapag nagka-damage, dapat palitan na siya. Then, regularly check nyo din yung thread nyo kung okay ba yung pagkapudpud niya. Dapat pantay yung pagkapudpod ng gulong. Kasi kung hindi pantay pagkapudpod, baka kailangan nyo na magpa-check ng alignment ng gulong. Or possible, may problema kayo sa pangilalim or under chassis ng sasakyan. Tapos, syempre, check nyo rin yung PSI. Personally, nag-check ako weekly. Kung long drive, pag nagpa full tank ako, normally sinasabay ko na yung pagpapahangin ng gulong. Kahit kakapahangin ko pa lang. Para ma-make sure ko lang na nasa tamang pressure lahat ng gulong. And additionally, check nyo rin kung may hangin yung reserve tire nyo. Kasi for emergency, example, na-flatan kayo ng gulong tapos gagamitin nyo yung spare tire nyo tapos wala palang hangin, wala ring silbi yung spare tire nyo. Siyempre, check nyo rin na hindi dapa or flat yung sasakyan nyo. Tapos, ito nakuha ko lang na practice sa mga matatandang driver. Yung yan, ginaganyan yung gulong. Or sinisipa. So, yung iba kasi, may depende sa tunog, malalaman mo kung may something sa gulong, kung may sira, kung kulang sa hangin. Ngayon, kapag hampas mong ganyan, tapos may nagtunugan na nagkatukan na bakal dito sa likod, possible may problema sa under chassis. Or yung iba nalalaman din kung may pabitaw na dito sa paggampas. Lastly, make sure na dala nyo yung tools para makapagpalit ng gulong. So, ito yung mga tools, tapos jack para maiangat yung gulong. Kasi aanin nyo yung spare tire nyo kung wala kayong gamit pang tanggal at pangkabit ng gulong. Unless kung swertein kayo na merong malapit na vulcanizing shop. Tapos, make sure din na dala nyo yung early warning device nyo. So, yung iba hinuhuli and mahigpit yung iba sa mga sasakyan na walang early warning device. And yung early warning device, dapat yung medyo quality yung early warning device nyo. Kasi meron akong nabili dati sa Shopee para sa luma naming sasakyan. Yung early warning device nila sobrang nipis tapos magaan. So kayang-kayang itumba ng hangin. So kung bibili kayo ng early warning device, make sure na yung mabigat and maganda yung quality. Lastly, sa blow bagets, yung dulo na S ay self. So, kung magbibiyahe kayo, make sure na okay yung sarili nyo. Okay, nakatulog kayo na maayos, hindi kayo pagod, okay kayo mentally, hindi kayo nakainom, hindi kayo galit. Basta, check nyo yung sarili nyo before magbiyahe na kampante kayo na makakabiyahe, kaya nyo magbiyahe ng maayos. Personally, ako kapag long drives, meron akong, or si Mrs. yung nagre-ready. Pero nagdadala kami ng tubig or bumibili kami sa 7-Eleven ng drinks, kahit anong drinks. Pero normally may baon kami tubig, tapos mga candies. Tapos meron ding biniling ganito sa Mrs. sa Mercury Drug. Parang emergency kit lang in case kailanganin. So nandito lang siya sa sasakyan. And syempre dapat meron kayong license na meron kayong restriction or pasok yung code sa license nyo sa sasakyan na imamaneho nyo. And syempre, ORCR. So, yun lang naman yung chine-check ko. Sinusundan ko lang yung blow bagets. And for the interval, kung ginagamit ko lang naman siya dito sa bahay, tapos office or pangsundo, ginagawa ko siya ng once a week or once every 2 weeks, ganyan yung interval. Pero kung long drives, mandatory ginagawa ko siya. Minsan ginagawa ko siya, for example, yung Bicol na madaling araw yung biyahe namin. Chinek ko na siya day before. Then, before bumiyahe, gumagawa ulit ako ng checking. Pero quick check na lang. Minimake para lang double check na before bumiyahe, walang problema yung sasakyan. Yun, car wash lang ako. Drive safe and peace.